Si Toti at ang puno ng pasensya. Sa isang payapang baryo, may isang batang nagngangalang Toti. Kilala siya sa pagiging magiliw, ngunit may kakaibang ugali. Palagi siyang nagmamadali. Kapag oras ng pagkain, gusto niyang matapos agad. Kapag klase, lagi niyang iniisip, kailan ba ito matatapos? Minsan, naiinggit pa siya sa mga matatanda dahil gusto na rin niyang agad lumaki. Para kay Toti, ang bawat sandaling mabagal ay nakakabagot at sayang. Isang hapon, habang naglalakad si Toti sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang isang punong hindi pa niya nakikita noon. Ang puno ay kumikislap. Tila ba may liwanag na ginto mula sa mga dahon. Ang mga sanga nito ay nakabuka na parang inaanyayahan siyang lumapit. Nagsalita ang puno na ikinagulat ni Toti. Ako ang puno ng pasensya. Halika, Toti. Ipapakita ko sa iyo ang mundo na bagay sa isang batang mahilig magmadali. Naakit si Toti kaya dahan-dahan siyang lumapit. Isang iglap, nalipat siya sa kakaibang mundo. Sa mundong iyon, lahat ay mabilis. Ang pagkain ay agad nauubos. Ang klase ay agad natatapos. At ang paglalaro ay parang isang kisap mata lang. At higit sa lahat, mabilis ding lumaki si Toti. Sa unay natuwa siya. Ito ang gusto ko. Wala nang paghihintay, sigaw niya. Ngunit habang tumatagal, napansin niya na mabilis ding lumipas ang mga masasayang sandali. Hindi niya na-enjoy ang pagkain kasama ang pamilya. Hindi niya nananamnam ang tuwa ng kanyang mga kaibigan. At sa kanyang pagkabigla, unti-unti siyang tumanda. Natakot si Toti. Naisip niya, kung palaging ganito kabilis ang lahat, mawawala na agad ang lahat ng mahal ko. Hindi ko mararanasan ang saya ng pagiging bata. Kaya't humarap siyang muli sa puno ng pasensya at nakiusap. Pakiusap, ibalik mo ako sa dati kong mundo. Gusto kong matutong maghintay, mag-enjoy sa bawat sandali kasama ang pamilya ko. Ngumiti ang puno. Natuto ka na, Toti. Ang tunay na halaga ng oras ay hindi kung gaano kabilis ito lumipas, kundi kung paano mo ito pinahahalagahan. Sa isang iglap, nagising si Toti na nasa kanyang kama at siya ay batang si Toti pa rin. Bumalik na siya sa normal na mundo. Pagkalabas niya, nadatnan niya ang kanyang pamilya na masayang nag-aalmusal. Ngayon, hindi na siya nagmamadali. Tinanggap niya ang bawat sandali ay may sariling halaga. Ang pagtawa, ang pag-aaral, ang paglalaro, at higit sa lahat, ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang oras ay regalo. Hindi ito dapat madaliin. Dapat ito ay namnamin.